Well, ang Cub Seeds ay certified seeds. Isa tayo sa nagpo-produce yung Cabanatuan City Seed Growers. Kaya hindi rin madali na mag-develop ng seed grower. Kung pwede nga lang sanang mabigyan ng gobyerno ang bawat isa ng machineries, maganda. Kaya dito, karamihan sa amin, talagang meron na pag nag-membro ka, kompleto na siya ng gamit. Year 2000, actually earlier than 2000. Kasi ang idea nga nun, ang national government ay magpo-procure ng seeds. Ang problema lang, nung mga panahon na yon, pag procurement ng seeds, kailangan hindi sa individual, kailangan group. So kaya naitayo ang Cabanatuan City Seed Grower dahil nagkaroon ng local LGU natin ng procurement ng certified seeds para sa mga tiga-Cabanatuan. Pero kailangan mag-create ng isang cooperative. So dahil doon, na-create yung co-op natin. And ang national, kailangan din co-op ang kausap, hindi sila kumakausap ng individual noong mga panahon na yon. So actually, hanggang ngayon naman, ganun pa rin naman yung system. Pero kung individual ka, kailangan meron ka mga legal documents. Kumbaga, hindi ka cooperative, parang private ka. So mas ini-encourage natin noong mga panahon na yon, co-op. Kasi wala namang merong bulto na seeds na isang tao. Let's say, ang kailangan mo 100,000, talaga namang ang ating lupa lang naman based dun sa land reform, 2.9 hectares o 3 hectares lang naman. So, kailangan talagang mag-form ng cooperative. So, kaya natayo yung Cabanatuan City Seed Grower Cooperative dahil dun sa idea na yun. Ako nga po pala si James Pac Montesilio Samson, manager ng Cabanatuan City Multipurpose Cooperative, nakatira sa Barangay Bonifacio, Cabanatuan City. Ako si Edgardo G. Bernardo, presidente ng Cub Seed, Cabanatuan Seed Grower. Kauupo ko lang mga 4 na taon. Taga Del Pilar ako, taga Cabanatuan. Yun lang. Well, ang Cub Seeds ay certified seeds ang ating ginagawa kung saan yung palay na itinatanim ng mga magsasaka ay tayo ang nagpo-produce o isa tayo sa nagpo-produce yung Cabanatuan City Seed Growers. Ang national government ang ating malaking market. Tinuruan nila tayo na kung paano ba paramihin yung mga high quality seeds, lalo na yung local, yung inbred seeds natin. So yeah, from there, nakita natin na malaki ang demand ng national government kasi talagang gusto nating matulungan yung mga farmers. So inipon yung mga magsasaka para makapag-training kung paano ba magtanim nitong mga foundation at registered seeds ng national government. So yun, kaya na-establish yung Cabanatuan City at yun yung ating form ng business, yung pagbibinhi, tawag doon. Kuminsan, ang ginagawa namin na nung panahon nila ngayon, mag-associate ka muna sa amin, associate member. Para makita namin kung paano ka kuman. Baka namin, tsaka namin, pagka 2 years na kang na-involved na sa amin, yun, gaya na, inopen na nga namin na maging member ka ng pan. Kaya ngayon, in-accept na namin yung iba na 2 years na. Yung demand malaki. So, syempre, yung pagkuha natin kasi hindi lang naman tayo dito lang sa Cabanatuan yung nagsaserve. Nakakarating na tayo ng Region 4A, Region 4B, nakakarating na tayo ng Pangasinan, Ilocos, so Iloilo, nakakarating yung seeds natin. Syempre, yung supply, kailangan madagdagan. Ang problema din, hindi rin naman very few ang nagpa-participate sa seed production. Oo, hindi rin naman ganun kadami dahil syempre meron din naman siyang mga advantage and disadvantage. So talagang medyo kailangan handa ka rin dun sa process ng seed production. Kaya hindi rin madali na mag-develop ng seed grower. Oo, pero open naman tayo sa lahat. Talaga lang merong mga kailangan medyo mahaba ang pasensya pagka nag-seed production ka. Oo, kasi andyan na nga. Meron tayong agency na nag-i-evaluate yung BPI, yung Bureau of Plants and Industries. So, kailangan dumaan ka dun sa process na talagang
yung policy, susundin natin. Hindi lahat kayang masunod yung policy. Kaya very lang din talaga. Mabibigatan talaga. Oo, yung iba. So, pero hindi naman natin dinidiscourage, ini-encourage pa rin natin mas maraming siguro. Dahil ang national government naman, yan ang isa talagang tulong sa magsasaka. Kasi kung pwede nga lang sanang mabigyan ng gobyerno ang bawat isa ng machineries, maganda. Pero siguro dahil din sa limited funds, ito talagang binhi ang tinitingnan ng national government na madaling ilapit sa mga farmer natin para makabawi agad sila dun sa mga minsan nalugi o minsan naman ay yung food security ma-attain natin. Meron kasi tayong mga requirements na minsan unang-una facilities, meron kang dryer, meron kang tapos meron kang training, may training ka ng mga ilang araw sa BPI. So kailangan talaga pagtutuunan natin ng pansin. Minsan kasi yung mga farmer natin, syempre yung iba naman mga landowner, medyo busy dun sa may mga talagang negosyo, kaya siguro hindi naman nagiging gano'n. Pero yung talagang full-time farmer ka, I think, yun ang mga hinahanap talaga natin, yung mga ganun. Hindi po pwede yung hindi ka full-time farmer. Sa ngayon kasi, pag 5 hektarya ka lang, nako, hindi na kumikita di gaya nung araw. Pag 5 hektarya, kaya mo mapagpaaral ng bata. Ngayon pag may 5 hektarya ka, mahirap na. Kaya mabigat Pag busy ka, lalo mabigat. Magse-seminar ka, tapos hahanapan ka nga ng kompletong gamit. Saan mo ipoproduce yun? Wala, hindi ko maipoproduce yun. Paano po doon sa mga, kunyari, gusto nilang mag-member, 10 hectares, 20 hectares, gano'n nga lang, paano po yun? Kunyari, wala po sila ng mga machines, yung mga kinakailangan, yung requirements natin. Parang sinasubsidize po ba ng CABSIDS yun? Hindi. Di ba? Kasi ganito unang-una, yung requirements ng national government o yung BPI, Bureau of Plants and Industry, sila kasi ang magko-conduct ng training. So number 1 requirements nila, yung facilities mo. Kasi pag humarvest ka, saan mo ilalagay? Okay? Ngayon, pangalawa, pag humarvest ka, paano mo idadry? So yung mga ganon. Kasi itong mga seeds na ginagawa natin, hindi naman to yung ang sinaserva natin is yung national government. So ang national government, mataas yung standard niyan. So dapat yan 14% kaya meron yang mga tag sa likod may mga laboratory analysis. Kasi gusto natin ang pina-partner natin dito or ang inaano natin may international law o yung standard So, kailangan yung national standard. Pagka meron ka lang farm, pag humarvest ka, pag naulan yan, hindi na po pwede sa seeds yan. So, ikaw mismo, kailangan, pagka nag-seed grower ka, alam mong kaya mong i-save yung binhi mo. Otherwise, sayang yung paghihirapan mo. Kasi, hindi naman pag tinanim mo yan, magkita na kay saan yan Hindi ganun yan So, yun nga, may process. Unang-una, may mga off-type variety na tinatawag yan. Pag tumubo yung palay mo, merong lumalabas siya na off-type. So, tinatanggal natin isa-isa yan. So, yung seeds mo pa lang nanggagaling na sa kanila. So ganun So, paano natin gagawin yung pagsisave ng palay mo kung wala kang bodega? Wala kang pang-harvest? Eto na yung bagyo, meron kang 10 hectares. Nakakommit sa government. Tapos, wala kang harvester. Gagamit ka ng harvester ni Pedro, paano si Pedro, ginagamit mo sa kanya. Dahil sa, let's say, may bagyo. So yun, kailangan i-provide mo lahat yung mga ganun para ikaw din mismo, yung tinatanim mo, masigurado mo yung, maisisave mo yan. Otherwise, sayang yung application mo kasi magbabayad ka ng application So yung mga ganun. Magte-training ka. Kaya dito, karamihan sa amin, talagang meron na pag nag-membro ka, kompleto na siya ng gamit. Pag pumasok siya sa amin. Kaya nga, associate siya sa amin Kompleto siya ng gamit, pagdadala siya sa amin ng bini. Kompleto siya ng gamit. Meron kaming isang sistema, yung tinatawag namin, pagka magbe-member ka sa amin, yung associate member. Okay. So yun, meron kang 2 years para mag-observe. Okay. So kung makikita mong maganda yung samahan at kaya, pwede mong ituloy as a regular farmer, as a regular member. So yun muna, meron kaming ganung system. Pero ang number 1 namin, kailangan accredited seed grower ka, which is
ina-apply yon sa NSQCS, BPI. Sila ang nagko-conduct sila I think yearly na training. May 5 days course yan. Tapos merong 3. So pag 5 days course parang sa mga beginner. So pag naka-graduate ka doon, pwede ka na. Oo. Actually, hindi lang naman kabanatuan ng cooperative na ganyan eh. Marami yan eh. Meron tayo sa Gapan, meron South Seed Grower, meron tayong Nesga Seed Growers, may Talavera, maraming co-op. So nasa sa'yo na lang kung saan mo gustong pumunta. Parang tama po ba? Multi-million na co-op na po ang Capsids eh, no? Pag million kasi ngayon, ano ba yung million? 1,000 kaban lang eh. May 1 million eh. Pero may sa valuation po ba? May B na po ang Capsids? Wala. Dahil ano lang to. Kumbaga, syempre, ang maganda nga lang dito sa Capsids, yung market ng mga member, hindi na pinoproblema. Kasi medyo masipag naman yung ating mga staff na humanap ng mga pagdadala. Kasi bidding din yan eh. Bibid kami dyan sa national, bibid kami halimbawa sa 4A, bibid kami sa Batangas, bibid kami rito. So pagka yung co-op medyo masipag magbibid, yung mga member namin, walang naging problema dun sa delivery ng seeds. Bagsak na lang ng bagsak o deliver na lang. O may kontra kami sa national, yung RCEP program. O meron kaming, let's say, may 50,000 bags ng RCEP. O i-allocate lang namin yan. O sa'yo, 5,000 sa'yo, 10,000 sa'yo. So i-ready mo yan. Kailangan i-ready mo yan. Kasi pag hindi mo ni-ready yan, wala tayo i-deliver. Pag hindi na i-deliver yan, ma-under tayo sa commitment. Di ba sinabi ko sa'yo, magkakaroon ng mga penalty? Hindi kami basta-basta papasok. Kasi nakita natin, Pilipinas agricultural country. So ang malaking chunk ng natin rice. So yung needs ng seeds malaki. Kasi simple ano ba ang number 1 ng pagkain? Staple food, de bigas. O number 1 requirements? O de bigas, palay, pantanim. O kaya andito lang kami. Very basic yung kung titingnan mo. Ngayon, ang mo na lang yung market. Ang sabi ko nga sa inyo, ang national government, talagang isa ito sa medyo madali na ibigay natin sa mga farmer. Kasi pag binigyan mo nga naman ng traktora yan, kung wala naman itatanim, wala ibig sabihin. Ngayon, kung may binhi yan, kahit walang traktora yan, maghahanap ng traktora yan para itanim yung binigay nilang binhi. Ganun lang ka-basic yung namin. Kaya kami, sige, expand dyan. Bakit? Kasi may market. Ang problema lang, huwag ka lang maghintay ng apurang bayaran. Pag membro ka, kailangan meron kang kapital. Kasi alam naman natin sa government, kailangan munang iayos natin yung mga documents, yung mga papers. Hindi naman po pwedeng bibili gobyerno, ito kagad yung bayad. Siyempre, may mga recipient yan, saan dadalhin yan, may mga papel yan, iaayos natin yung papel. So yun ang medyo kailangan may pasensya ka doon. Ngayon, pagka naman gano'n, yung co-op naman natin, tinutulungan naman yung mga members. Sige, habang wala pa, eto naman muna yung cash advance mo. Basta may deliver ka naman, cash advance, meron ka naman pwedeng i-loan dito sa ganito. Tina-tie up naman natin sa mga bangko para yung needs naman nila natutulungan ng bangko or matutulungan ka ng co-op. Parang gano'n ang ginagawa. Kaya lumaki din yung pera ng co-op kasi naipahiram din namin doon sa mga member. Yun lang din naman. Ngayon, pag nakita namin, teka, mas nakakailangan pa natin ng mga machineries. May ka-tie up naman kami through land bank naman. Gusto ni sir ng traktora. Sige, maglo-loan kami sa land bank, bibigay namin sa kanya. Siya naman, magbabayad dito, kami na magbabayad. So halos wala nang interest yun, parang tulong. So ngayon, anong nakikita namin? Nakikita natin yung drone. Lahat ng mga nakikita naming mga post-harvest facilities na advance. Doon kami nagpupunta. Para hindi kami maiwan ng technology. Yung technology, tingnan natin sila. Kaya minsan nandito kami, nag-meeting kami, nanonood kami sa YouTube. Kasi tinitingnan namin yung mga bagong technology. Ano bang bagong technology? Bata-bata pa manager, papanoorin mo lang Wala ka nang gagawin, manonood kaya. Okay, pag nakita mo, gayahin natin. Mas madali. Bakit ka mag-iisip? Panoorin mo lang. Sabi ko nga sa inyo 110 million tayo, sila 2 billion sila So naisip na nila yan. Gagayahin na lang natin. Ang kung pagdating po kung may secretary Capsids, bukod din po doon sa basic na yon,
pagdating sa management, ano po kung may ma-recommend po tayo sa mga cooperatives na members natin? Though iba-iba po kasi business model no? Iba-iba rin yung mga products. Pero kung meron man pong isa, siguro core value or siguro parang way kung paano yung management, ano po yun? Well, number one yun, yung value dapat no ano mo. Tsaka, siyempre meron vision yan eh. Meron kayong mission and vision eh. So dapat lagi kayong nakafocus doon. Yun ang ano natin lagi, yun ang sinusundan natin palagi. Kasi yun ang start ng lahat eh. Gagawa muna kayo ng mission and vision eh. Pag hindi ka nakafocus dun sa ano na yun, talagang magkakagulo kayo. Walang direction eh. So doon ka sa direction ng inyong mission and vision. Lagi nyo nire-review, ano ba mission, ano ba vision? Paiba na yata tayo eh. Ngayon, pag paiba na, let's set, ayusin ulit natin. Tapos pag may problema, usap tayo. Open mo sa lahat. Kasi hindi lang ikaw yung may idea eh. May lalabas at lalabas na idea. Sabi, ganun, open. Pag may problema, ay tawagin, meeting. Magbigay kayo ng sarili mong opinion. Anong suggestion mo, anong recommendation mo? Kasi masakit na ulo kung di ko alam gagawin. Lagi yung sinasabi, lagi kami etong problema natin. Eto ngayon ng national government, eto ang local government, eto ang mga policies nila. O hindi natin kaya policies, paano gagawin natin? Lagi kami. O baka meron kayo alam, magbigay kayo. O yun, gano'n. O pag hindi natin na-resolve, di after next week, after meeting ulit, mag-meeting ulit tayo. Kung meron kayo idea, pagbalik nyo. Hanggang sa hindi na kami nagmi-meeting, ibig sabihin walang problema. O pag nagmi-meeting na naman madalas, ibig sabihin may problema. Kailangan ganun. Hindi po pwedeng... May problema. May problema. Tawag ka kagad. Kailangan open. Kasi pagka hindi mo ginawa yon, lalo na sa party ko, ako sisisihin eh. Bakit? Bakit may problema pala? O edi ilatag ko sa atin yung problema. Itong problema natin lahat. Ngayon, meron syempre. Regular naman doon sa iba yan. Pagka meron silang mga yung special meeting. O edi patawag ka lang ng special meeting. O basta wala lang wala lang per dime. Kasi pag per dime, wala na mag-uusap-usap. O basta open yan na wala tayong lahat. Wala naman sumusweldo sa amin eh. Kasi yung sa amin malasakit sa isa't isa yan eh. Kasi sila may bukid eh. Siya may bukid, siya may palay. Pag hindi nabenta yung bawat isa, wala namang ibig sabihin, walang Wala kami rito per dime, wala kami dito lahat. Libre kami lahat. Serbisyo kami. Kasi ang kaganda naman kasi sa kooperatiba, may mga saka yung personal eh. Kasi merong mga interest eh. Siyempre, ano ba interest niya? Kaya ka nga sumali sa co-op para mabenta ko to. O ngayon, kung hindi ka attend ng meeting, hindi mo alam kung paano mabibenta. O kaya pag andito lahat. Ganun lang naman kasi. Yung produkto mo ang dadali namin eh. Pag hindi, alaka. Alaka. Ay, ang maganda rin ng samahan. Kwentuhan. O may problema doon. O anong problema ng yung palay ko, nagkaganito, ganyan. O meron kaming sa expert sa palay. O siya naman ang tatanungin na. O anong recommendation mo doon? Napag-uusapan namin, sakit ng palay, sakit ng kwan, napag-uusapan namin. Anong mabentang binhi ngayon? O presyo. O magkano presyo ngayon sa market? O ang presyo ngayon sa market, ito. Magkano ba? Etong presyo natin, tataas ba tayo? Bababa ba tayo? Ikaw ba, ganito presyo mo? Ikaw ba, ganito? Kailangan standard tayo para hindi tayo nag-aaway-away. O basta may pera, o wala kayong pera, wala kang problema, land bank. O magkano? Binigyan kami ng credit line ng land bank. O magkano kailangan mo? Hindi, bakit? Ang laki na interest. O basta ito yung pera. Bahala ka sa interest, bayaran mo. Kaya nag-create na kami ng isang account para sa financing at loan. Nag-create na kami. So iba na yung operation. Hindi na. Kasi dati, siyempre, nung araw, hindi naman talaga kami mga professionals. Pagdating sa finance, hindi naman namin kaya talaga yung mga financing company kung paano yung gagawin. So, una, basta may pera lang kami, sige, nanghiram si ganito, subukan ko bumili. Nung nakikita ko na, teka muna, yung pera nung nagsasama-sama na. So, it's time na i-separate account na natin. Mag-open tayo ng ganito para dito, mag-loan tayo ng ganito. In the meantime, yan muna, palakihin natin yan. Yung lahat ng nautang na una, ibalik natin dito sa operation. Otherwise, pagka pinagsama natin yung operation at mauubos yan. Ang ganda nga nung binigay sa aming credit line ng land bank, binigyan niya kami ng 10 million na credit line, walang collateral. Wala kaming kahit anong ibibigay. Basta nag-request kami dyan, 5 billion. Okay, lalabas yung 5 billion. Ganon ka-open sa amin yung land bank. Ako ka pa ka sa amin land bank, ba't di namin ginagamit? Tatampo pa. Di nyo ginagamit. Ano naman po yun? Parang testament po yun sa ganda ng operations. Oo. Kaya ang binalak lang namin nilang manager, staggered lang ang taas ng utang natin. Karoon kami ng magandang contract ngayon sa national government, yung RCEP program. Ang RCEP program ang nag-handle niyan, PhilRice.
Itong PhilRice, once na nag-deliver ka, automatic magbabayad ka agad. So dahil doon, medyo bumilis yung aming yung bayaran. Hindi na namin kailangan ng chunk ng pera. Nawala yun doon sa isang programa eh. Actually, sabi ko siya, maraming programa eh. May programa ang Region 4, may programa Region 3, may programa ang RCEP. So itong isang programa, mabilis ng payment. So dahil doon sa bilis ng payment, nababayaran agad yung mga seeds, hindi na kailangan pa manghiram. Nice. Hindi na kailangan ngayon, ang national government, based dun sa last meeting namin ng RCEP, kinulang ng 400,000 bags yung delivery last season. 400,000 bags. Ang kulang. So lahat kami ngayon pinag-aano, magdagdag kayo, bakit hahabulin natin 400,000 bags? O di yung pa lang. Kaya lahat ng aanihin mo, wala na, tapos na, dadali na lang natin dito. Ang problema mo ito pa lang 400,000. Yung NRP namin kulang pa ulit ng 100,000 bags. Pinagdi-deliver kami ng Region 4A ng 20,000, hanggang ngayon hindi ako nagkukumit. Pinagdi-deliver ako ng BPI ng another 5,000 bags, hindi ako nagkukumit. Sila na nakikiusap, mag-deliver kayo. Bakit? Sabi, teka muna. Ang presyo ng palay ito, ang presyo ng bini ito eh. So baka pag nag-commit ako diyan, wala naman ako i-deliver. Bakit? Kasi ang taas ng presyo ng palay. So may mga ganung Siyempre, gaya na sinabi ko sa'yo, yung presyo nga, hindi naglalayo. Siyempre, mas gusto nung ibang seed grower na ibenta kagad, magagamit yung pera. Di ba? Kaysa maghihintay ng 2 to 3 months. Kasi, tama nga naman, meron silang mahihiram. Pero kasi pag binenta nila yung palay nila, walang tubo yun. Dito may tubo. I mean, hindi ko naman din sisisihin. Kasi iba-iba naman tayo ng pangailangan. Iba-iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay. So, may mga time talaga na ganun. Pag-uusapan naman. Pag-uusapan naman. Huwag ka kumumit. At commit kami, baka masubo. Sige, baka pwede mo ibigay sa amin yung 50%. Kanya kailangan nag-meeting kayo madalas. Para pagdating dun sa problema, wala na yan. Tapos kailangan, di ba rin madalas mag-meeting? Hindi po pwede puro board. Basta kailangan laging... 5 lang kaming board. Pero ilan lang din naman po yung grower. Kaya pagdating, lahat din nandito. Dati, Kabanatuan lang talaga kami. Pero ngayon, meron na kaming Santa Rosa, meron na kaming Balok ng mga members. Meron na kaming wala pa yata. Ayun, sinasabi mo sa hektarya, kung kompleto. Pwede mo yun. Huwag mo rito sa amin. Basta pasyal ka lang sa NSQC, SBPI, at hanapin, unang-unang gagawin mo dyan, pupunta ka dun sa municipal agriculturist doon. May DA doon, local DA. So, mahahanapin mo yung MAU. O yung MAU. Yung MAU, tapos from there, yung MAU ang kasi area niya yan eh. So merong isang seed inspector dyan, siya ang makikipag-coordinate para makapag-seminar ka dito sa BPI. Kasi magkakaroon naman sila ng ng schedule. So tatanungin mo lang dyan, kailan ang schedule, schedule yan, tapos bibisitahin nila yung farm mo, kung pwede ba sa seed production, kung mga ganun-ganon. So from there, ayun, sila ang magsasabi sa'yo. Ngayon, basta may accreditation ka na, ikaw nang bahala mamili. Saan ba ako sasamang samahan? Sa South, sa North, o dito? Or ako na lang mag-isa? Hindi, may isa pang question, or ako na lang mag-isa? Kasi pwede naman yun eh. Ang maganda kasi sa mga co-op na established na, lalo na sa field, sa namin, alam na namin yung market eh. Alam kahit nasaan mo. Tsaka, kumpleto kasi kami ng papel. Meron tayong mga field jeps, meron tayong mga business permit. Kumbaga, legal talaga yung ating, nakikipag-transact kami sa government. Maipapayo ko sa nagsisimula. Talaga kailangan, talagang pumili sila ng, magiging mga opisyal na talagang, una, may pinag-aralan. Yun ang unang-una eh. Hindi basta nag-upo na walang nalalaman. Yun ang mabigat. Kaya kailangan, pag kumuha ka, nag-form kayo, talagang may knowledge yung uupo. Pag wala sa ngayon, mabigat. Yun ang number 1 na masasabi ko lang. Well, ako yung malasakit, number 1 dun. So, kailangan, pag malasakitan nyo yung kasi pag hindi nyo pinagmalasakitan yan, kaya nga co-op yan eh. Sa inyo yan eh. Kung yung isa hindi magmamalasakit, wala. Talagang masisira kayo. Halimbawa, may isa na, although bakit marami naman eh. Paano kung yung isa yung nag-commit ng 100,000 bags, siya yung hindi masisira kayong lahat. So yung malasakit ng bawat isa, kailangan yung commitment, malasakit. Tsaka kailangan open. Yung kailangan na open yan. Lalo na yung financial.
Yung mga miyembro iuupo mo, maganda rin ang mga background. At least, huwag ka mag-uupo basta-basta. Ako yung maging manager dyan. Ako maging... Meron naman ano yan eh, meron naman talagang ano ang government or ang parang may policy talaga diyan eh. Kung sino yung mga dapat umupo eh. So siguro yung guidelines. Kasi iba kasi uupo lang, para lang umupo para di ba? Pansarili. Kailangan dyan, pag umupo kayo, may pagmamahal ka doon sa itatayo mong kooperatiba. At least, may pagmamahal ka. Kaya mo itinatayo yan para makatulong sa taong bayan. Alam nyo, ang daming opportunity dito sa Pilipinas. Ang daming pwedeng i-manufacture. Simpleng tasa lang, pwede kang gumawa nito eh. I mean, sa ano lang, dyan lang sa atin, andyan ang dryer, andyan ang blower, andyan lahat eh. Kompleto eh. Kokopyahin mo lang, pwede mo ng negosyo eh. Kaya lang wala eh. Nakapokus lang tayo dun sa isa mismo na ano eh. Kaya nga sinabi ko nga kay manager, patanda na yung mga miyembro ng kooperatiba. Manager, mag-train na tayo ng mga bata. Kaya unti-unti na kami naglalagay ng isang posisyon na puro bata. Daming negosyo. Open ng Pilipinas. Ang daming lahat nandito. Nakita nyo, lahat ng binibili natin from abroad, isipin mo lahat na yun na, kung may isa ka lang nagagawin dito, lintik yan. Kanya lang wala eh. Walang nag-i-invest eh. Ang nagiging idea natin yan. Ano naman ha, syempre open lang. Parang lahat, pumupunta tayo sa financing lahat. Kaya lang ang problema, teka muna, sino ba yung mga pinifinance natin? May manufacturing ba to? Kumbaga parang stock market, teka muna, mag-i-invest ako dito sa'yo, sa kumpanya mo. Ano ba ginagawa ng kumpanya mo? Ito yung kumpanya ko eh. Sige, mag-aalagay ako ng marami dyan. Bakit eh? Kasi ito yung may future dyan eh. Dito, maganda kasi sari-sari store niyan eh. May tindang yan eh, cheapy. Tsaka okay yan, invest ako dyan. Magkano ipapahiram ko sa'yo? Ayun isip mo, andito na, inilalapit na nung mga Chinese yung kanilang produkto. Bibili na lang. Walang bumibili. Ang gusto ng Pilipino, finished product. Sa ito nakako kasi walang mga investor. Walang investor. Ito, mag-invest ako dito. Ito, tatakbuhin mo to. Ito nga kami, ang credit line namin, 10 million sa land bank. Pero di namin ina-approve ang kinukuha yun. Inuunti-unti staggered namin, tignan namin yung sitwasyon ng miyembro. Gano'n. O sige, every quad, magdo-double tayo pag talagang maganda. Marami kaming tinitingnan negosyo pa. Hindi lang pa. May rice. Saan po papunta ang absence? Well, padami dapat ang seed production. Kasi, dyan papunta yan. Tuloy-tuloy yan. Ngayon, lahat ng national government na mga binibigay nilang facilities, kamukha yan na nag-grantan tayo ng mga rice mill. Meron tayo dyan. Tatakbo na lang din yan. Konti na lang hinihintay. So, may mga nag-grant sa atin mga dryer. So, yung mga yon. So, basta sa ngayon, talagang quality seeds. Kailangan padamihin pa natin ng padamihin. Mag-invite pa tayo. Kanya nga, wala kaming bayad sa Wala kaming membership fee. Papunta ka sa... membership fee. Pinipilit, yan na maglagay tayo. Sabi ko, no, wag tayong maglagay ng membership. Mga dati pa. Wag tayong maglagay ng membership fee. Para ma-encourage pa nating sumama sa atin. Capital paid up namin, napakaliit pa rin. Paano mo kay manager? Ano yung capital paid up pa? Kasi di ba? Yung aming paid up capital, binabayaran yon, kinukuha lang sa delivery mo. Let's say nag-deliver ka ng 1,000. 100,000, 25,000 muna. Wala. Kasi bakit pahihirapan mo yung sarili mo? Kumuha ka na lang ng 2 kaban o 4 na kaban. O magkano, ganun na lang. Kasi wala, hindi kayo mag-grow. Pag nag-supply ka, let's say nag-deliver ka ng 200 bags, o yung 4 na bag, iwanan mo dun sa subscribe capital mo. O hanggang sa hindi mo mamamalayan, nabayaran mo. Ang masasabi ko lang talaga, maganda itong ginagawa nyo na ito. Dahil, malakas din ang kanya na gusto nyo makatulong, di ba? Sa mga kooperatiba. Ayan, kagaya nito, balik-aral na ito. Malaking tulong ito. Kaya, mas maganda nga sana ito, magtuloy-tuloy ito. At maging maganda ito.
para makatulong sa lahat. Maganda itong ginagawa nyo nito. Yun lang masasabi ko. Well, syempre, ganun din. Lalo na nga, nakapagkwentuhan tayo. Hopefully, nagkaroon tayo ng mas malawak na idea at malawak na pagkakakitaan. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman pera ang pwedeng ibigay. Pwede naman natin ibigay yung technology. At from there, kikita yung mga tao. Pwede nyong i-finance yan. Kung sa mga beginners na talagang gustong pumasok sa kooperatiba, basta mahalin yung co-op at tangkilikin. I'm sure hindi hindi tayo mawawala pagka nagmalasakit. Pero pag yung malasakit na wala, ayun na. Nagkakaroon na ng hindi magandang samahan. Hindi papasok, huwag lang papasok sa kooperatiba na ang may intensyon. Hindi. Ang intensyon nyo, makatulong ka. Ayun, yun ang number one. Well, bukod dun sa syempre gusto mo, wala, lahat naman tayo. Gusto natin ma-serve yung ating negosyo. O after nun, pagka naman tuloy na yun. Kasunod na yung pagtulong mo sa kapwa mo. Dahil naubos na yung seeds ko, ano gagawin ko? O bibili ko sa'yo, deliver mo ganun. Tulungan lang palagi. Laging tulungan. Tulungan.